Pinas hindi papayag umuwi at hindi papayag hindi umuwi si ex-congressman Tevez. O, play natin 'to. Nakikipag-usap na ang pamahalaan ng Pilipinas sa Timor-Leste government para sa gagawing pagpapauwi sa dating congressman na si Arnolfo Arnie Tevez Jr. Ayon kay Department of Justice o DOJ spokesperson, Assistant Secretary Mico Clavano. Ayan mga kababayan, talagang pinag-aaralan ng bansa natin na mapabalik si ex-congressman Arnolfo Tevez Jr. So kapag pinapabalik naman po mga kababayan o yung paghuli, hindi ibig sabihin kumbaga ano na, siya na talaga yung tumegi, siya na talaga yung may kagagawan. So ipapauwiin lang po upang litisin, 'no? Upang malaman talaga yung kanyang mga sagot kung magtutugma doon sa mga sinasabi, 'no? Para kumbaga mapag-aralan po lahat ng sagot. Tuloy. Kasi ang gusto nung iba nung mga mga DDS ano, um, 'wag na daw pauwiin kasi daw naniniwala kayo dun mga kababayan, na kapagka naibalik ng bansa si Congressman Arnie Tevez, may maaano siya, masasalisihan sila na tegihin siya. Naniniwala kayo? Ako hindi po ako naniniwala dun, pasensya na po, pasensya na po. Etong mga tao na 'to, yung mga congressman, mayayaman din po yang mga yan, mga bossing, mayayaman din po yang mga yan, 'no? May mga bodyguard din po yang mga yan. For sure po madaming bodyguard yan. Kaya po ako sabi ko parang imposible, yung kanilang idinadahilan na mag-stay na lang dun sa Timor-Leste si Congressman Tevez kasi merong banta sa kanyang buhay. At yun din po yung kanilang idinadahilan, 'no, dahil daw po may banta ang kanyang buhay at ginigipit ng, pamahalaan natin. Sabi ko, Diyos ko naman, ginigipit, hindi na nga nagsasalita yung mga tao. Tuloy-tuloy na lang na trabaho ano. Tuloy natin. Pinag-aaralan ngayon ng pamahalaan kung ano ang pinakamabisang paraan o option upang mabilis na mapauwi si Tevez para harapin ang mga kasong murder na isinampa rito. Kabilang Ayan. sa mga option na ito ay extradition at deportation. Paliwanag ni Assistant Secretary Clavano, kapag extradition ay may katagalan ang magiging proseso nito. Kung sa extradition po kasi, magiging international obligation yun, which means that it will take some time dahil may mga documents pa yun na kailangan ipadala doon sa Timor-Leste, such as the warrant of arrest, yung investigation sheet dito sa Pilipinas. Kung Ayan, sabi ni Sir Edwin Aribe, PBBM himself guaranteed the safety if Tevez go back home. Ayan, sa hatol ng korte, siya takot at hindi sa banta ng buhay niya. Hindi po, 'no? Si Pastor Kibuloy nga, sila nga, pilit nila siya sa korte na lang, sa korte na lang. Oh. Pero yun nga po, yun yung sinasabi nila na idinadahilan nila na meron daw kumbaga takot sila na iuwi si dating congressman Arnolfo Tevez kasi may banta daw sa buhay. Dahilan lang yan, boss, pero powerful yan si Tevez. Tapos tropa di umano ni Mao Digong, ayan. Dapat hindi lang disbarment, kundi makulong pa. Piyansa, 50 million. Grabe yun, 50 million. Equivalent less than $1 million. O kay Maharlika, $2 million. Tapos yung isa, yung kay Abel Bacudyo, $2 million. Yung kay Quiñones, $2 million. O tapos kung 50 million yung kay Glenn Chong, kumbaga less than 1 million. O consider na natin kasi 5 million left para para $1 million. Aba, sakto 5 million sila ano. Kaya masyadong malaki yan. Tuloy. Deportation naman, mas mabilis na proseso yon dahil wala naman po siyang passport. Wala na siyang valid passport. Although the timing will have to be dependent on the Timor-Leste government. Dagdag pa ng tagapagsalita, kapag nasa bansa na si Tevez, ay maaaring i-detain ito sa Camp Crame o sa detention facility
ng National Bureau of Investigation o NBI. NBI. Sinabi naman ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na magkakaroon ng paglilitis ngayong araw. Paliwanag nito, magsusumite ng mga argumento ang legal team o mga abogado ng dating mambabatas para naman sa ibang option upang hindi mapauwi sa bansa si Teves. Kabilang na anya rito ang political asylum. Plano din ng legal team ni Teves na Maghahain sila ng political asylum, mga kababayan. Pero hindi magagrant yan. Alam niyo kung bakit? Ay, sorry, sasabihin, lawyer ka ba? Sa tingin ko lang po, sa tingin ko hindi magagrant, mga kababayan, kung sakali na una na ano na 'yon, tablado na 'yon, 'no? Hindi na kumbaga, hindi na pinagbigyan nung una 'yon. So, eto yung pangalawa, ta-try ulit nila. Pero kaya naman po naging wanted, 'di ba? Kaya naman po nagtago si ex-Congressman Teves, dahil dun sa isinampang kaso o reklamo dito sa Pilipinas. Kaya nakikita ko po, kumbaga siguro mga 1 linggo, 2 linggo nandito na din po 'yan. dalhin sa United Nations Commission on Human Rights ang kaso nito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos Oh, ayun. Oh, yun nga daw po, sabi nung, spokesperson ng Department of Justice, mga kababayan, pinag-aaralan nilang maigi kung ano yung gagawin nila na hakbang, extradition or deportation. Mas mabilis daw po yung deportation kasi walang passport, and then hindi na kailangan ng madaming dokumento. Sila Tebes naman, maghahain ng political asylum. Kumbaga, ginigipit kami diyan, ng ano. So, kaya pagbigyan nyo kami na dito kami tumira. Ayan. Tingin ko yung political asylum, mga kababayan, tingin ko lang po, malabo, 'no? Kasi ang ugat at ugat naman po nito, yung reklamo sa kanya. Yung inihain na kaso sa kanya na, murder po. Uulitin ko, mga kababayan, mapauwi man po si ex-Congressman Tebes, hindi po ibig sabihin, guilty na, okey? Hindi ibig sabihin guilty na. Kailangan pa din pong litisin, kailangan pa din pong, pag-aralan yung kanilang mga, sasabihin o kung ano yung sitwasyon, ayan. Deportation, Dennis Tan. Dapat lang ma-disbar si Glenn Chong dahil bastos. O eto na nga, sige na nga. Gustong-gusto niyo na kay Glenn Chong, ha? Si Glenn Chong na ba yung kasunod natin? Pero ayun nga, hindi, tingin ko gagawin ang lahat ng gobyerno natin kasi may mga nag-aantay na ano, mga kababayan, may mga nag-aantay ng, ng biktima, may mga nag-aantay ng mga kaso dito. So, I'm pretty sure na talagang maga-grant na makauwi o pabalikin po yang si ex-Congressman Tebes. Hindi mabibigyan ng Timor-Leste ng political asylum si Tebes, lalabas na nabayaran sila, sabi ni Rick Gergal. Dapat lang talaga nakulong lahat ng mga sumisira sa gobyerno kasi sila yung kontra na gumanda ang buhay ng mga Pilipino. Oy, Samway, ikaw grabe ka. Nakita ko kanina si ano, si General Pulburon, ang tamlay ng mag-vlog, tapos gusto mo pa makulong. Si pinapanood ko si General Pulburon kanina, ang tamlay ng mag-vlog. Parang ang hina, sabi ko, "Wag ko na ngang i-content kaya ito, parang nanghihina na si General."